Kinakagat ka rin ba ng lamok kapag natutulog? Yan. Dahil dito sa bahay, guys, maraming lamok paggabi. So, napa-research ako kung ano yung dahilan, bakit dumadami yung lamok sa bahay. So, nakita ko, unang-una pa lang dahilan na magkaroon ng maraming lamok sa bahay, ay may mga stock na tubig sa balde, sa timba, ganun, sa planggana. So, yung mga na-stock na tubig na hindi dumadalo, yun yung dinadapo ng mga lamok. Lalo na kapag marami ding mga tambak-tambak, mga ganun, or yung bahay mo malapit sa kanal, ganun, yung mga tubig na mga laging nag-stock na tubig. Pangalawa, maraming mga sampay, maraming mga sabit-sabit sa bahay. May mga iba kasi mahilig magsabit-sabit kung saan-saan sinasabit yung mga damit. Lalong-lalo na yung mga hinuhubad na damit, tapos sinasabit, yun, dadapuin yan ng mga lamok. Pangatlo, yung mabaho, yung hininga kapag natutulog. Alam mo ba, isa pala yan sa dahilan kung bakit kinakagat ng lamok kapag natutulog. Kapag ka daw humihinga ka, tas humihilik, tapos mabaho yung hininga, mabaho yung hilik, ganun, dinadapuan pala yan ng lamok. Kaya pagising mo, marami ka ng kagat sa balat mo. Tapos, yung mga hindi daw naliligo, yung mga mabaho yung pawis. Bawa, pawis na pawis ka sa bumaghapon, tapos hindi ka nagpapalit ng damit, natutulog ka na lang diretso. Ayan, dadapuin din pala yan ng lamok. Kaya pala, minsan nagtataka tayo saan nanggaling yung lamok. Ganon, di ba? So, ayan. Tapos pang-apat, yung mga mabaho something sa bahay, halimbawa yung may mga, basta pag may naamoy ka ng mga mabaho sa bahay, tapos yung mga parang mga amag-amag do sa bahay, ganyan, dinadayo din yan ng lamok. Yung mga makikita na natin sa mga sulok-sulok. Kaya, di ba, minsan yung mga lamok na sa mga sulok-sulok. Ganun pala yun, guys. And then, pang-lima, yung madilim. Yan. Kapag madilim yung bahay, halimbawa, may part ng bahay na madilim, walang ilaw, pundi yung ilaw, ganon. Kasi, dumarami kasing lamok to sa amin kasi yung CR namin, napundi yung ilaw. Then, yung parang lang, yung ilaw lang namin sa CR, yung reflection lang, yung yung effect lang dito sa ilaw na sa kusina. Kaya siguro, kasi madilim lagi yung CR, din may tubig yung bowl, kaya ganun. May lamok, kaya napa-research kasi ako, kaya ayun. Then, pang-anim, yung maraming tambak sa bahay. Halimbawa, yung mga damit nyo, walang tupi-tupi. Yung mga labahin nyo, nandyan lang sa mga sulok-sulok. Yung hindi siya nilalagay sa tamang lagayan ng mga labahan. Tapos, naghahalo na lang yung dumi, naghahalo yung dito yung malinis at maduming damit. May mga ganun kasing tao na walang pakiba. Yung hubad, tapos tapon lang. Tapos nandyan lang yung mga damit. Walang tupi-tupi yung mga damit. Ganun, dinadayo din yan ng lamok. Kaya dapat tutupiin siya at ilalagay siya sa lagayan na sarado. Kailangan yung lagayan ng damit sarado. Nakasara siya para hindi makapasok yung lamok. Kasi yun yung mga dinadayo. Lalong-lalo na yung mga damit na walang dito, hindi siya natutuyo kaagad kapag nilalaba, di pa amoy kulob, ganun. So dinadayo siya ng lamok. Yan. So pang last, yung hindi naglilinis ng bahay. Yung minsan lang, di ba, may mga iba na once a month lang maglilinis, general cleaning, ganun. So yung mga sulok-sulok na mga bahay, andun kasi yung mga natatapon ng mga alikabok or mga natatapon ng mga pagkain sa sulok-sulok, gano'n. So, pagka nangangamoy yun, dadayuhin siya ng lamok. Ayan. And then, yung halimbawa, yung higaan natin,
Kapag ka kasi daw, yung higaan mo foam, di ba yung foam, katagalan, yung mga pawis kasi nandun sa foam, dun sa cover ng foam, may mga foam kasi na fix yung bedsheet niya. Ay, hindi, yung cover talaga ng foam, fix yun, di ba? Hindi yun natatanggal. So, ngayon, kapag, lalong-lalo na kapag yung sapin mo, yung bedsheet mo ay manipis lang, tapos tatagos yung amoy dun sa foam, ayun, dumarami yung lamok, kaya habang natutulog ka, kinakagat ka ng lamok. Ganon. So, dapat, mas maganda nga pala yung higaan natin ay, kung foam man yung gamit natin, dapat yung bedsheets natin, lalabahan talaga siya once a week. And then yung cover niya, talagang dapat yung bedsheets niya, cover buong foam, yung side to sa gilid-gilid din sa front. Kasi, yun nga, yung mga pawis natin habang natutulog, lang yung mga iba na hindi naliligo bago matulog. May mga gano'n naman kasi minsan tamad na maligo, diba? Tamad na paggabi na, pagod ka na, diretso ka na lang matutulog, gano'n. So, yung mga pawis natin habang natutulog, napupunta siya sa foam. Kaya nga minsan yung mga foam ay talagang babaho na siya katagalan. So, kapag mababaho na yung foam, dun na kahit naglinis ka sa bahay, kapag natutulog ka, dadapuin ka rin talaga ng lamok kasi nga mabaho yung foam. Ganun. Kaya yun pala, kaya kinakagat tayo habang tayo ay natutulog. So, yun lang guys. Sana may napulutan kayo ng aral sa video ito. Kasi nga, naparesearch talaga kasi daming lamok. Sabi ko, ba't ang daming lamok mo naman? So, ayun. So, yun lang guys. Thank you.